Alright, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga kung anong oras nyo man to napapanood ngayon mga kapatid. Mabuhay ang bawat Pilipino, no? Etong panonoorin natin mula sa UNTV News, no? Pilipinas o PH. Hindi titiklop, mga tol yan ang paninindigan natin. Hindi titiklop sa China arrest order sa West Philippine Sea. Kapag kasi nating kinatakutan yan, yung inilabas na batas ng China na aarestuhin daw yung mga Pilipino o mga dayuhan na papasok sa inaangkin nilang teritoryo, wala na. Para na rin nating sinabing, wag na nating ipaglaban yan. Di ba dapat ang panindigan natin, wala kayong karapatang mga resto dyan, oy, mga Tsekwa. Dahil di nyo naman pag-aari yan. Unang-una, labag sa international law, labag sa UNCLOS, di ba? At saka napanalunan namin yan sa 2016 Arbitral Award. Yun ang wala sila mga tol. So ito, panonoorin natin to. Tiniyak ng National Security Council na hindi titiklop ang Pilipinas sa puwersa ng China at sa illegal nitong utos na hulihin ang mga papasok sa inaangkin nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Sama-sama natin tong panoorin mga tol at bigyan natin to ng reaction video. Kung ikaw ay isang Pilipino at ikaw ay naninindigan mga kapatid, no, na ang West Philippine Sea ay sa Pilipinas, sama-sama natin tong panoorin at bigyan natin to ng reaction video. Alright, so wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. China has no sovereignty in the high seas and therefore has no right to arrest, detain, or expel any person in the South China Sea, high seas without trial. Walang karapatan ng China na magpatupad ng regulasyon sa exclusive economic zone ng Pilipinas at mga kalapit na bansa. Ito ang opisyal na pahayag ng National Task Force West Philippine Sea kasunod ng kautusan ng China na arestuhin ang mga papasok sa kanilang mga inaangking teritoryo. Dapat hindi lang Pilipinas ang nagsasalita niyan, no? Nung nailabas ng China itong utos nila, dapat nagsalita na rin ang international law, UNCLOS. Naglabas na rin sana sila ng official statement nila na, oy, China, wala kayong karapatan na gumawa ng ganyang batas, magulos dili kayo, baka nananaginip kayo ng gising, no? Dapat maglabas sila ng statement na ito UNCLOS, ito ang batas sa karagatan, ito ang dapat sundin ng mga bansa para maiwasan natin ang mga tensyon, mga conflict at kaguluhan. Sundin niyo yung batas na nakatakda na, di ba? O batas na nandiyan na, nag-e-exist na. Ang China walang karapatan na manghuli ng walang paglilite sa hindi naman nila teritoryo. Dapat malinaw yun nilalabas ng international law at UNCLOS yun Base rin sa inilabas na bagong regulasyon ng China, maaari nilang ikulong ng 30 hanggang 60 araw ng walang paglilitis. Ayon sa tagapagsalita nito na siya ring National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya, hindi titiklop ang Pilipinas sa bagong regulasyong ito. Aniya, walang sovereign rights ang China dito at paglabag ito sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at UN Charter. Diba, ang daming nilalabag ng China mga tol. Kung sinasabi ng Pilipinas na hindi tayo titiklop mga tol, magkakaalaman tayo dyan sa June 15. Kasi sa June 15 na ipapatupad ng China yan mga tol. So sinasabi ng Pilipinas, ito ng National Task Force for West Philippine Sea, na huwag matakot yung mga mangingisda. Sige lang mangisda kayo. Hindi namin papayagan na arestuhin kayo ng China. Paano pag andyan na ang Coast Guard? Binaba na sila ng mga rubber boat at uhulihin na sila. Anong gagawin ng ating PCG? Anong gagawin ng ating kinauukulan? Mukhang hindi maganda ang mangyayari mga tol kapag nangyari ang mga aresto sila tapos papalag ang Pilipinas mga tol. Mukhang eto na ang pagmumulan ng ayaw natin mangyari mga tol. These regulations cannot apply to the exclusive economic zone of coastal states like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, or the Philippines, or any other country for that matter. Malinaw na sa 2016 arbitral ruling ng UNCLOS, pinawalang bisa ang claim ng China sa buong South China Sea. O diba, makapalan talaga mukha ng China Pinawalang bisa na nga yung claim nila Tapos mga aresto sila sa teritoryo ng ibang bansa, ay grabe yun. UNCLOS, pinawalang bisa ang claim ng China sa buong South China Sea. Kaya walang karapatang magpatupad ng batas ang Chinese Coast Guard sa EEZ ng ibang bansa. Huli Ayon talaga kay ADG Malaya,
Malinaw na pananakot at magpapalala lamang ng tensyon sa South China Sea ang bagong hakbang na ito. Gayunman, hindi pa titinag at susuko sa mga ganitong pananakot at taktika ng China ang Pilipinas. Good. These new Chinese Coast Guard regulations is nothing more than part of China's scare tactics to intimidate and coerce its Asian neighbors. Oo, wag na tayong tumulad sa nakaraang mga administrasyon na nagpatakot lang sila. Kasi kapag ang tong China nananakot, natatakot ka naman sa kanila, talo ka talaga yung mga tol. Yun yung taktika kasi nila eh. 'Di ba? Kaya nga yun yung purpose ng pagpapalaki nila ng ano nila, sandatahan. Wala na silang pakialam kung matibay man yan o hindi. Basta, 'di ba, kayang-kaya nilang kayang-kaya nilang mang-intimidate ng mga maliliit na bansa sa pamamagitan ng ano nila, pagpapalaki ng puwersa. Kumbaga, walang pinagkaiba yan sa malaking tao na ampaw naman. Pero dahil ang laking tao, laki ng katawan, nakakatakot nga naman talaga, 'di ba? So, yun yung mga mahihilig mambulas, mga tol. It is provocative, escalatory, and increases the tensions in the South China Sea. Mananatili sa pangingisda at paglalayag ang Pilipinas sa karagatang sakop ng Exclusive Economic Zone ng bansa. Kung sakaling totohanin ng China ang kanilang banta, nakahanda ang pamahalaan na protektahan ng ating mga mamamayan. We would increase the presence of our assets as much as we can para kung sakasakaling may mga insidente na nahaharas yung ating mga mangingisda at merong pagtatangka na arestuhin o i-detain ng ating mga kababayan ay mapipigilan natin through Yun na. our Philippine Coast Guard. So yun na nga mga kapatid, no? So magde-deploy sila ng mas maraming asset as weekend daw, sabing ganun. At para pag eto na nga ang China magtatangka mang aresto dahil sa June 15 nga daw nila ipatutupad yun eh. Kapag magtatangka na silang mang aresto, talaga magkakaroon ng pambubuno, no? Diyan sa lugar na yan kasi talaga maghihilahan sila diyan. Nako po. Nanawagan naman ng NSC sa mga kalapit na bansa na baliwalain ang bagong iligal na regulasyong ito ng China. And we call on all maritime states, particularly our neighbors in like Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, to ignore these illegal regulations and sail in these waters to the extent that international law allows. Hinikayat nito ang ibang bansa na patuloy na mangisda at maglayag sa South China Sea. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ang regulasyong ito ay overreaction lamang ng China sa civilian mission kamakailan. Yeah. Maaaring natatakot ang China na magkaroon pa ng ganitong civilian movement mula sa ibang mga bansa sa rehiyon. This only means one thing. This regulation the Chinese has publicized is an empty threat. They want to discourage civil society movement, not just here in the Philippines, but across the region. We can, the Chinese government even overreacted with this kind of civil society Atin Ito coalition last time. They even sent 10 China Coast Guard vessels, more than 20 Chinese maritime militia, 1 PLA Navy warship. So it means that it's really a headache for them if the civil society will be going in the South China Sea. This only happened here in the Philippines. So what if the Vietnamese will also have civil society movement who will also do the same? Also for Kuala Lumpur, also from people in Natuna. So this is a very big problem for them. So for China to counter all this kind of impact to the civil society, they have to say something to at least threaten the people. Tatandaan natin mga tol, yung ibang mga bansa, once na rin yan, minsan na rin yan tinakot ng China. Hindi nga lang sila napatakot at kaya tinigilan na sila ng China mga tol, no? Hindi na sila ganon hinaharas katulad ng Vietnam, Malaysia mga tol. Pumapalag kasi yung mga bansang yun eh. Diba? Eto sa Pilipinas na lang nila nagagawa yan. Kasi nga 6 na taon silang nasanay eh, 'di ba? O sabihin natin mga kapatid, yung mga 6 na taon na yan na nasanay silang ganyan. Dumaas na yung kumpiyansa nila na etong Pilipinas madali lang takutin to kahit na sino presidente diyan. Ganito lang din ulit ang gagawin natin, 'di ba? O ngayon eto pinapalagan sila. Sakit talaga ng ulo nila yan mga tol. Kaya biruin mo yung civilian mission, puro mga civilian mamimigay lang ng ayuda. Grabe, nagpadala sila ng 20 na barko nila tapos may PLA Navy pa.
Ganon sila takot na takot mga tol. Takot sila sa sarili nilang multo eh. Kasi alam nilang illegal yung ginagawa nila at posibleng mawala talaga sa kanila yung Scarborough. Samantala, hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na pumayag na kumuha ng third party o sumailalim sa international scrutiny ang Baho de Masinloc Wala, hindi papayag upang yan. malaman ang tunay na kalagayan ng bahura. Ryan Lacanlale, UNTV. Wala yan, di papayag yan China. Napakalaking ano niyan, napakalaking sinungaling at duwag niyan mga tol. Ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo no dito sa balitang napanood natin? Dapat bawat isa sa atin mga tol, no, bilang isang Pilipino, dapat suportahan natin yung ating gobyerno no sa kanilang ginagawa itong PCG, itong National Task Force for West Philippine Sea, Navy, AFP, lahat yan mga tol. 'Di ba? Suportahan natin sa kanila. Hindi natin kailangan mga tol na mag-away-away o magkagulo pa. May mga ilang politiko na wala na sa posisyon, nalalagay sa alanganin dahil sa problemang ginawa din naman nila nung sila pa yung nakaupo. Ngayon, ginagamit nila yung panggugulo para ibahin yung usapan no, ilihis yung ating atensyon mga tol. Kasi nahaharap sila sa problema nila mga tol eh. Kaya ang gagawin nila, babagsak nila yung gobyerno mga tol. At kaya gusto nila makabalik sila sa pwesto para makontrol ulit nila. Wala eh. Anyway, bilang isang Pilipino mga tol, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.